Sunod, dumating ang dalawang lalaki, handa nang kunin ang walang buhay na katawan ng Nolasong Viscount. Nang makita ito, ang unang prinsipe ay naguguluhan sa nangyayari, samantalang ang pangalawa ay galit na galit. Matapos ang lahat, bumaling si Roman sa kanyang kapatid at tinanong kung talagang naglakas loob siyang lasunin ang kanyang tauhan. Nang marinig ito, sinabi ni Reuter na wala siyang mapapala sa pagpatay sa traidor, kaya hindi siya ang may gawa. Inakusahan niya si Roman ng parehong bagay, tinatanong kung sino ang maniniwala sa isang palabas na tulad nito. Natigilan si Roman sa mga sinabi. Hindi sigurado sa ginawa ni Reuter o mas malala pa, isang palabas. Biglang tumayo ang isa pang Viscount, sinasabing ang akusasyon ni Roman ay walang basehan, dahil hindi nila alam ang dahilan kung bakit nawalan ng malay si Count Clet. May isa pang sumingit sa usapan, tinatanong kung bakit siya nagagalit. Sa huli, si Kamahalan Roman ang unang nag-akusa kay Kamahalan Reuter ng paglason sa biktima, o baka nagalit siya nang marinig ang salitang traidor. Nang marinig ito, natigilan ang lalaki. Sinabi niya sa isa pang lalaki na tumahimik, tinatanong kung ano ang iniisip niya. Maraming mga nagtatalo sa buong paligid, at nag-uusap ang mga tao. Iniisip ni Logan na ang dalawang iyon ay magkaaway na dati pagkatapos ng lahat. Tulad ng McLean at Diffrose, kilala silang dalawang magkaaway na pamilya sa Hilaga. At isa pang pagkakatulad ay ang katotohanan na ang mga pinuno ng pamilya ay isang kabalyero at isang mage. Tinanong ng blondeng lalaki si Count Roxina kung naghahamon siya ng kamatayan, at sinabi ng lalaki kay Count Chloe na iyon mismo ang gusto niya. Habang pinagmamasdan ng eksena, pinukpok ng hukom ang kanyang martilyo, na parang may kapangyarihan ito sa oras na iyon. Sinasabi sa lalaki na walang mangyayari kung mag-aaway sila sa loob ng korte. Doon niya nakita ang mas malaking larawan. Lahat ay nagpapalabas ng kanilang aura, handa para sa laban. Nang makita ito, tinanong ng hukom kung ano ang nangyayari, at nahulog ang kanyang martilyo. Biglang may sumigaw na tumigil ang lahat. Ang boses na ito ang nagpalingon sa lahat, nagtataka kung ano ang nangyayari. Habang pumapasok ang lalaki sa silid, sinabi niya sa lahat na kumalma, dahil kailangan nilang imbestigahan ng maayos ang sitwasyon upang malaman ang tunay na nangyari. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Felix mismo, at sinabi niya na hindi ito bagay na dapat harapin gamit ang emosyon lamang. Nang makita ito, naisip ni Logan na pumasok si Felix sa tamang oras. Gayunpaman, hindi ito magiging madali sa pagkakataong ito, dahil nagsimula ng sumigaw ang mga prinsipe mismo. Sinasabi ni Remy na malinaw ang sitwasyon, tinatanong kay Felix kung ano pang mga tamang pamamaraan ang gusto niya. Gayunpaman, sinabi ng unang prinsipe na lubos siyang sumasang-ayon sa mga salita ng duke, dahil walang tunay na katwiran si Remy para dito, kaya nagpasya siyang alisin ang isang walang silbing tauhan sa pamamagitan ng paggawa ng palabas na ito. Nang marinig ito, tinanong ni Remy kung talagang naglakas loob si Reuter na sabihin na siya ang gumawa ng pagpatay sa kanyang tauhan. Sinabi ni Reuter na hindi dapat tutol si Remy sa isang investigasyon kung siya ay napakalinis. Humakbang si Felix at hiniling sa parehong prinsipe na kumalma. Ngunit habang ginagawa niya ito, may dalawang taong humaharang sa kanyang daan. Sila sina Jordan at Juan, na parang nagulat kay Felix. Sinabi ni Jordan kay Felix na huwag makialam, at nagpatuloy si Juan, sinasabing kahit siya ay mahihirapan laban sa kanilang dalawa. Bumaling si Felix sa kanila, at tinanong kung naiintindihan ba nila ang sitwasyon na kanilang pinapayagan na mangyari. Ngunit pareho silang nanatiling hindi natitinag sa tanong na ito. Nang makita ang nangyayari, tinanong ni Patrick kung paano ito nangyari. Ang tatlong duke ng kanilang kaharian ay nag-aaway. Sinabi ni Juan kay Felix na dapat din niyang malaman kung gaano kawalang saysay ang isang pagpupulong na tulad nito, at sinabi ni Valtimir na ang pagdating sa isang conclusion na tulad nito ay hindi naman masama. Habang nakatingin sa dalawang prinsipe na nag-aaway, sinabi ni Felix na nababaliw na ang lahat. Biglang nagngalit ang mga ngipin ni Remain. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Reuter, at sinabi sa kanya na hindi na niya siya kapatid. Habang nakaturo ang kanyang daliri sa mukha ng kanyang kapatid, sinabi niya na mayroon lamang isang paraan para patunayan nila ang kanilang karapatan sa trono. Ito ay sa pamamagitan ng puwersa, sabi ni Remain. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa si Reuter.
Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi sa lahat ng kanyang mga tagasunod na tawagin ang kanilang mga tauhan. Ginawa rin ni Remain ang pareho, sinasabing hindi na sila magtitiis, at inutusan ang kanyang mga tauhan na kunin ang kanilang mga armas, at maghanda para sa digmaan. Habang nangyayari ito, nakaluhod sina Juan at Jordan sa kanilang mga magkaibang Panginoon, at nakatayo si Felix sa likuran nila. At hindi ko alam kung ano ang ipinahihiwatig ng kanyang ekspresyon at kaunting panginginig. Matapos ang pagpupulong, isang karwahe ang naghihintay sa labas ng palasyo. Sa loob ay si Jordan, nakikipag-usap sa isang tao. Ang taong iyon ay si Biff Rose, na parang humihingi ng oras kay Jordan upang tapusin ang laban sa mga McLean. Habang narinig niya ito, hinigpitan ni Jordan ang kanyang pagkakahawak sa kanyang braso. Sinabi niya kay Biff Rose na maaaring sumiklab ang digmaan anumang oras, at humihingi siya ng oras. Nang marinig ito, napagtanto ni Biff Rose ang kanyang pagkakamali, at tumayo ng tuwid. Iniisip niya na ang pangalan ni Jordan bilang ang Blazing Heat Sword, ay tunay na nagpapahiwatig lamang ng kanyang lakas. Sa katotohanan, siya ay isang napakalamig at mapanuring tao, kaya kung magkamali siya ng isang sagot, maaaring manghahulugan ito ng katapusan para sa lahat. Yumuko si Biff Rose, at sinabi kay Jordan na hindi ito magtatagal, dahil 10 araw lamang ang kailangan niya. Ngunit sinabi ni Jordan kay Biff Rose na siya ay hindi mahusay, na nag-iwan sa kanya na hindi alam ang sasabihin. Ipinaliwanag ni Jordan na ang pinakamahusay na solusyon ay dalhin ang mga McLean sa kanilang paksayon. Pagkatapos, ang kanilang mga puwersa ay idadagdag sa kanila ng buo, at nang marinig ito, nawalan ng salita si Biff Rose. Sinabi ni Jordan na pinadala pa niya si Luther upang gawin iyon, ngunit may nagbabala na ang mga McLean ay masyadong bulok upang tanggapin. Nang marinig ito, nagsimulang humingi ng tawad si Biff Rose kay Jordan, sinasabing nawala siya sa kanyang kasakiman at gumawa ng isang hindi mapapatawad na bagay. Nang makita ito, nanatiling tahimik si Jordan sa loob ng 1 segundo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Biff Rose na itigil ang kanyang kasakiman sa ngayon, dahil pagkatapos nilang manalo sa digmaan, kukunin niya ang mga McLean at ihahatid sila sa kanyang pintuan. Iniling ni Jordan ang kanyang ulo, sinasabing bibigyan niya ang mga McLean ng isang magaan na babala. Kaya hindi siya dapat mag-alala, ngunit tawagin niya ang kanyang pinakamahusay na mga tropa at dalhin sila rito. Ngayon na, kailangan nilang tingnan ang mas malaking larawan. Ilang araw ang lumipas, sa Castle Temoto, tila may mga bagay na nangyayari. May kinakausap sina Logan at Patrick sa isang tao sa pamamagitan ng communication orb, na nagsasabi sa kanila na igagalang niya ang pagnanais ni Logan na manatiling neutral. Gayunpaman, kung babawiin niya ang kanyang salita at gagawa ng anumang mapanuksong aksyon, magpapataw sila ng matinding parusa, sabi ng isang vassal, na nagpapalam kay Patrick ng mga salita ng kanyang kamahalan at tinatanong si Patrick kung naiintindihan niya. Bahagyang yumuko si Patrick at sinabi sa vassal na kanyang isa sa alang-alang ang mga salita ng kanyang kamahalan. Habang tuluyan niyang tinatapos ang komunikasyon, sinabi niya kay Patrick na umaasa siyang patuloy siyang makikitang pinapanatili ang ganitong saloobin. Mukhang naiinis si Patrick, sinasabing hindi man lang nagpaalam ang vassal ng maayos, at nagtataka kung anong klaseng mensahero ang nag-aasal ng mayabang. At sinabi ni Logan na siya ang duke ng Valtermin. Sinabi rin ni Logan na, kahit ganito ang sitwasyon, wala silang dapat ipag-alala, at hindi rin nila kailangang umasa kay Felix para sa anumang bagay. Gayunpaman, hinahaplos ni Patrick ang kanyang balbas, at iniisip na kung totoo ang sinabi ng vassal, imbes na atakihin sila, nagtitipon ng puwersa ang Biff Rose at patungo sa kapital. Sinabi niya na sa kasalukuyang kalagayan, makakapagpahinga sila ng ilang sandali. Sumang-ayon si Logan, at sinabing dapat nilang ituon ang pansin sa kung ano ang maaari nilang gawin sa ngayon. Ang digmaang sibil na sumiklab dahil sa pagkamatay ni Larry Klett ay nagresulta sa pisikal na labanan makalipas lamang ang 1 linggo. Sa simula, parehong panig ay nag-iisip ng paraan para patayin ang kabilang prinsipe, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang sumulpot. Habang gumagalaw ang mga puwersang kinenskrito ng magkabilang paksayon, nagkataon na nagkasalubong sila. Sa huli, isang mahabang linya ang nabuo mula sa unang punto ng pagkikita sa Hilaga, patungo sa teritoryong direktang kontrolado ng Corona,
at ang lahat ng hukbo ay kusang nagsimulang maglaban sa buong kaharian, isang senyales na ang digmaan ay magtatagal. Habang nagpapatuloy ang mga pangyayari, sinimulan ng mga pinuno ng magkabilang paksayo na gamitin ang lahat ng kanilang lakas. Bilang resulta, ang Bifrost, syempre, ay walang ibang pagpipilian kundi ang pumunta sa gitnang harapan. Sa huli, iniwan niya lamang ang kaunting bilang ng mga tauhan sa kanyang pangunahing kastilyo. Habang papunta sa digmaan, iniisip ni Bifrost na ayos lang. Basta hindi nawawala ng bait ang McLean, hindi nila babole-walain ang babala ng duke. Hindi sigurado tungkol sa katinuan ni Logan. Hindi rin ako magiging sigurado, pagkatapos ng lahat. Balik sa Kastilyo Temoto, hinampas ni Logan ang kanyang kamay sa mesa. Sinabi niya sa lahat na dapat nilang samantalahin ang pagkakataong ito at sakupin ang Bifrost. Nang marinig ito, sinabi ni Henkel, Dwayne, at Patrick na, walang duda, nawawalan na ng bait si Logan.